Ito. So, isa siyang rectifier diode. Ang rectifier diode ay mostly ginagamit sa power supply. Kino-convert nito yung AC or alternating current into DC or direct current. So, ang isang diode ay mayroong forward at reverse bias. So, kapag nag-check ako ng diode guys, ang range na ginagamit ko is times 10K. Ayan. Times 10K yung ginagamit kong range kasi mas madali nating malaman kung leaky ba yung isang diode. So, times 10K yung range na gagamitin natin. So, same procedure pa rin. Kakalibrate natin yung tester natin. Pag didikitin natin, yung magkabilang dulo ng test probe. Ayan, and ipapantay natin siya sa 0. Pitin lang natin itong 0 adjustment knob. Ayan, pantayin na siya sa 0. Ito siya. So, ang isang diode ay mayroong forward at reverse bias. Ayan, forward bias. Yan ang tinatawag na forward bias. So, dapat, pag binaliktad ko itong diode, dapat hindi gagalaw yung pointer ng tester natin. Pansin nyo, hindi gumalaw yung pointer ng tester natin. Yan ang halimbawa ng isang good na diode. Pansinin nyo ha. Pabaliktarin ko to, dapat gumalaw yung pointer ng tester natin. Forward bias. At pag binaliktad ko naman, reverse bias. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na diode. Sunod naman is meron tayo ditong isang diode ulit. Ito, meron ulit tayo dito ng isang diode. So, i-check natin kung okay pa ba to or hindi. So, same procedure pa rin. Baliktarin ko lang. Ayan. So, kapag ganyan ang reading nyo guys, pag binaliktad nyo, tapos binaliktad nyo ulit, pumalo yung tester natin at sumagad siya sa 0, ang ibig sabihin nyo is defective tong diode na to. Ibig sabihin yan, shorted. Ayan. Shorted tong diode na to. Sunod naman ay ang component na to. So, isa rin siyang diode guys. I-check natin siya. So, forward bias. Ayan. So, dapat pag binaliktad ko to, wala tayong makukuhang reading. Ayan. So, dapat pag binaliktad ko to, wala tayong makukuhang reading sa diode. Ayun, napansin nyo, gumalaw yung pointer ng tester natin. Ayan. Ibig sabihin yan, leaky ang diode na to. Leaky ang diode. Dapat, pag binaliktad natin siya, ganyan, gumalaw. So, dapat pag binaliktad natin, hindi gagalaw yung pointer ng tester natin. Ayan. Leaky yung diode niyan. Yan yung isa sa mga rason kung bakit times 10K yung ginagamit kong range. Pansinin nyo, kung ang range natin is nasa times 1 or times 10, so palagay natin times 10. Tapos sinukatan natin itong diode na to. Ayan. Forward bias, reverse bias. Pansin nyo, good siya kapag ang range natin is nasa times 10. So iisipin nyo, good itong diode na to. Pansin nyo dito sa isa. Ayan. Forward bias, reverse bias, hindi ba? Good yung isa rin. Pero kapag ang range natin is nasa times 10K, dan natin malalaman kung leaky ba ang isang rectifier diode. Ito. Forward bias, reverse bias. So yung reverse bias niya is merong leaky or leak tong rectifier diode. Tingnan nyo itong isang good. Kahit nasa times 10K tayo, kahit pag binaliktad ko, wala siyang reading or hindi man lang gumalaw yung pointer ng tester natin. So, ganito ang isang halimbawa ng isang good na rectifier diode. Sunod naman ay ang component na to. Ayan. So, isa siyang diode. So, ang tawag dito ay bridge type diode or bridge type rectifier diode. And mapapansin nyo, meron siyang 4 na terminal or 4 na paa. Ang tawag dito is, sa positive na to is anode. Ito naman yung AC terminal, dalawang nasa gitna. At ito namang nasa dulo, ang tawag dyan is cathode or negative.
So by the way guys, ito palang isang to, di ko na mention kanina. Ayan, itong may markings, ang tawag dyan is cathode or negative. Samantalang yung walang markings, ang tawag dyan is anode or positive. So proceed tayo dito guys sa isang bridge type diode. So iti-test natin kung okay pa ba siya o hindi. Ayan, so lapag ko lang siya guys. Unahin muna natin itong nasa left side. Itong left side na to guys, unahin natin. So ilalagay ko lang yung dulo or isang test probe natin dito sa anode ng ating diode. Anode terminal ng ating diode. Ayan. Pansin nyo hindi siya gumalaw. So pag binaliktad ko to dito sa isang terminal dito sa side na to. Pag binaliktad natin dapat gumalaw siya. Ayun. Ganon din dito sa pangatlong terminal. Hindi siya gumalaw. Pag binaliktad natin, dapat gumalaw siya. Ayan. Same din sa pang-apat. Hindi siya gumalaw. And pag binaliktad natin, dapat gumalaw yung pointer na tester natin. Dito naman tayo mag-proceed sa dalawang terminal na to. Unahin natin dito sa side na to. Gumalaw siya guys. Okay, gumalaw siya. And pag biniligtad natin, hindi siya dapat gumalaw. Dito naman sa AC terminal ng diode. So dapat, pag magsusukat tayo nito guys, baliktaran, dapat wala tayong makukuhang reading or hindi gagalaw yung pointer ng tester natin. Pansin nyo hindi siya gumalaw. Pag binaliktad ko, hindi dapat siya gumalaw. Dito naman tayo sa negative or sa cathode. Hindi siya gumalaw. Pag binaliktad ko, gumalaw. Okay, dito naman tayo sa pangatlo. Sa pangalawa, ayan. Hindi siya gumalaw. Pag binaliktad ko, dapat gumalaw siya. Hindi gumalaw. At dapat gumalaw. Ayan. Ang tawag dyan is forward bias. And dito naman is reverse bias. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na bridge type diode or bridge type rectifier diode.